So, ang una po nating i-discuss is verses 11 to 20. Ito yung parang demonism defeated at Ephesus, parang exorcism yung nangyari dito. So verses 11 and 12, now God was performing extraordinary miracles by Paul's hand, so that even face cloth or aprons, mga panyo, tsaka mga aprons that had touched his skin were brought to the sick, and the diseases left them, and the evil spirits came out of them. So lahat naman ng miracles, kung titignan natin, extraordinary yan. Kaya nga tinawag silang miracles. Hindi yan madalas mangyari. Pero dito, gustong iparating sa atin ni Luke, gusto nung malaman na hindi common healing yung nangyari dito. Tulad ng ginagawa ni Peter at ni John. Di ba? Yung ginawa ni Peter doon sa lumpo, doon sa chapter 3. Kakaiba to. Yung pagpapagaling ng Diyos sa pamamagitan ni Paul, hindi yun yung hindi na tayo masusurprise doon eh. Hindi na bago sa atin yun dahil ginagawa yan ng ating Panginoon, hindi lang sa pamamagitan ni Paul, kundi ng ibang mga disciples. Di ba nakakapagpagaling ang Diyos ng tao kahit na hindi siya physically nandun. Di ba? Halimbawa si Jesus Christ, di sa centurion, sa Roman official. Yung nilapitan siya ng official na may sakit yung anak niya, sabi ni Jesus Christ, go, your son is healed. Di ba? So hindi na tayo na susurprise doon. Ang nakaka-surprise dito, ang panibago dito is yung paggamit ng mga parang props tulad ng handkerchief, yung mga apron na nadikit kay Paul. Ito yung kakaiba dito sa mga healings. Kaya tinawag na extraordinary yung miracle dito. Gumaling yung mga may sakit, yung mga evil spirit ay napalis nila yung evil spirit sa mga tao doon lang sa mga bagay na nadikit kay Paul. Pag nilapit nila yung mga bagay na yon doon sa mga may sakit or yung may sinasapian na yung evil spirit, gumagaling sila at napapaalis nila yung evil spirit. Ibig sabihin dito, makikita natin dito sa unang dalawang verses dito, sa verses 11 and 12, na even itong mga simpleng bagay, mga inanimate object, ay ginagamit ng Diyos. Ginagawa silang mga medium para magpagaling sa pamamagitan ni Apostle Paul. Dahil kung hindi nadikit yan kay Apostle Paul, hindi gagaling yung mga may sakit. Diba? So, kung matatandaan natin, meron na bang ibang events sa scripture na nangyari yung ganito? Yung nahawakan, yung damit, tapos gumaling? Di ba, ano yung papasok sa isip nyo? Di ba yung bleeding woman? Di ba, napakatagal na niyang dinudugo, hindi siya gumagaling. Naubos na yung kayamanan nila, pero hindi nakapunta na sila sa iba't ibang klaseng doktor, pero hindi siya gumagaling, di ba? Sa Luke chapter 8 yan, verses 43 to 48. Pero yung time na nandun si Jesus Christ, tapos hinawakan niya yung damit, yung laylayan ng ni Jesus Christ, di ba? Yung robe, bigla siyang gumaling. So parang merong similarity dito, yung extraordinary miracle na nangyari doon sa time ni Jesus Christ, dito sa babaeng dinudugo, at saka dito naman sa time ni Paul. So verse 13 and 14, ito, now, some of the itinerant, ito yung mga uh, tawag sa mga to, itinerant Jewish, yung mga vagabonds, yung mga wala sila sa sa, ang tawag sa Tagalog tong itinerant. Some of the itinerant Jewish exorcists also attempted to pronounce the name of the Lord Jesus over those who had evil spirit. Tapos ang sinasabi nila, I command you by the Jesus that Paul preaches. So 7 sons of Siva, a Jewish high priest, were doing this. So tingnan natin kung ano nangyari dito.
So ito yung parang mga traveling ano to Jewish exorcist. Nasabi dito ni Luke, parang sinubukan nila na gayahin yung ginagawa ni Paul. Dahil si Paul, pag nagpagaling, lagi ginagamit niya yung pangalan ni Jesus Christ para magpagaling at magpaalis ng mga evil spirit. So, yun ang ginaya nitong mga uh, Jewish exorcist na to. Sabi nila, I command you by the Jesus that Paul preaches. So, tingnan natin kung ano nangyari. So, dito ipinapakita ni Luke yung pagsubok ng mga non-Christian Jew para gamitin yung power sa pangalan ni Jesus Christ. So titingnan natin ano yung effect, ano yung naging end result na pag ang non-Jew, non-believer, non-Christian ang gumamit sa pangalan ng ating Panginoon. Maaaring sabi sa ibang commentaries na maaaring posible na itong si Siva ay member ng mga high priestly family. Pero wala tayong ibang instance sa scripture na makikita itong pangalan na to. Tanging dito lang sa Book of Acts natin na encounter itong si Siba at ang kanyang mga pamilya. So maaaring ginamit niya to yung galing siya sa high priestly family bilang form of advertisement. 'Di ba? Parang makilala sila, para makilala yung kung ano ba yung ginagawa nila. Maaaring ginagamit nila 'yan para sa kanilang uh, kabubuhay, pagkakakitaan. So yung formula, para sa kanila may formula incantations, yung mga sinasabi, ginaya nila 'yan. Ginamit din nila yung pangalan ni Jesus Christ para paalisin yung evil spirit. Dahil ito ay common na ginagawa ng mga exorcist. Mayroon silang mga incantations. Pero this time, ginaya nila yung kay Paul. So tingnan natin sa verse 15 and 16. Ito yung sagot ng evil spirit nung narinig nila itong mga anak ni Siba. The evil spirit answered them, I know Jesus and I recognize Paul. But who are you? Then the man who had the evil spirit jumped on them, overpowered them all, and prevailed against them, so that they ran out of the house naked and wounded. So, pagkarinig ng evil spirits dito sa panibago, ang incantation nitong mga exorcist na to, isa sa mga evil spirit nag-response. Kilala ko si Jesus Christ at narinig ko, nare-recognize ko itong si Paul na to. Pero ikaw, sino ka? Hindi kita kilala. Kung babasahin nyo yung Book of James, di ba? Kilala ng mga evil spirit si Jesus Christ. Nanginginig pa sila sa pangalan ni Jesus Christ. So bakit nila kilala si Jesus Christ? Itong mga evil spirit na to, itong mga demons na to, sila ay mga fallen angels. Maaaring sila kasama ni Satan na nagrebelde sa Diyos. So talaga meron silang personal knowledge kung sino si Jesus Christ. Kung ano ang nature ni Jesus Christ. Kaya kilala. Kahit tignan natin kung basahin nyo yung gospel every time na may encounter ng mga evil spirits si Jesus Christ, di ba? Alam nila, kilala nila, di ba? Pinagbawalan pa nga one time ni Jesus Christ na wag silang maingay. Wag i-reveal kung sino siya. So talagang kilala nila si Jesus Christ. At dito makita natin, sabi niya, I recognize Paul. Nakikilala din ng mga demons ng evil spirit kung sino yung mga tao ng Diyos. Sino yung mga tao na binigyan ng authority ng ating Panginoon para magkaroon ng authority laban sa kanila. So ngayon, dahil walang authority at power itong mga exorcist na to, yung mga anak ni Siva, ano nangyari? The demon overpowered all seven of them.
and prevailed against them, so that they ran out of the house naked and wounded. So tandaan po natin na ang Christianity, hindi po walang involved na magic tricks pagdating sa Christianity. May mga ibang kulto, mga sinasabing religions na ginagamit ang pangalan ni Jesus Christ na mayroong magic, may miracle, pero at the same time, nanghihingi sila ng pera. So hindi rin to parang anong tawag dito? Yung parang kasabihan lang or yung incantation lang na ginagawa ng mga manghuhula or yung mga nagpapalis ng evil spirit na meron silang nakalista ng mga babasahin nila para mapaalis o parang meron silang script na babasahin para paalisin ng masamang spirit or evil spirit. So hindi po ganon nagwo-work yung power at pangalan ni Jesus Christ dito sa mga demons na to. Kung gagamitin tayo na channel of power or authority, hindi dahil meron lang tayong knowledge about kay Jesus Christ na matatakot yung mga demonyo at aalis sila. Hindi po yun ang main na dahilan. Hindi lang dahil kilala natin siya, intimately, kilala natin siya kung sino siya, kundi as mas importante doon, kilala niya tayo. So, diyan po magkakaroon ng channel of power at magkakaroon ng power ang pangalan ni Jesus Christ pag ang isang tao ay authorized ng ating Panginoon para gamitin ang kanyang pangalan para mapaalis ang mga evil spirit at mapagaling ang mga may sakit. Okay? So, verse 17 and 18, ito pala yung sa 16. So, verse 17, 18, hanggang 19. Now, when this became known to everyone who lived in Ephesus, both Jews and Greeks, they became afraid. So natakot sila. Nabalitaan nila yung nangyari dito sa mga anak ni Siva. And the name of the Lord Jesus was held in high esteem. And many who had become believers came confessing and disclosing their practices. While many of those who had practiced magic collected their books and burned them in front of everyone. So they calculated the value and found it to be 50,000 pieces of silver. So itong nangyari sa pamilya ni Siva, nagdala to ng takot sa lahat, hindi lang sa mga Hudyo, kundi pati sa mga Gentiles sa maling paggamit sa pangalan ng ating Panginoon. Tignan niyo sa verse 18. Kahit sa verse 18, sabi dito, even Christians, kahit yung mga Christians. Sabi dito, and many who had become believers. Ibig sabihin, naniwala na sila. Openly confessed evil deeds. Inamin nila, ginagawa pa rin nila yung mga practices na to. Sila mga ano sila dati, ganito rin ang kanilang maaari pinagkakakitaan. Nanguhula din sila, nagpapalis sila ng evil spirit. So ano ginawa nila? So inilabas nila yung kanilang mga koleksyon ng mga libro pagdating dito sa mga ganitong klase ng trabaho, mga sorcery, yung exorcism, ang dami nilang libro. So sinabi pa dito kung magkano yung value ng mga libro na inilabas nila, na collection nila. 50,000 pieces of silver. Sa Tagalog, di ba, sabi ilang milyon. Pero sabi ni Luke dito, around, ano daw to, 137 years na salary. Ibig sabihin kung sa present day natin, kung kumikita kayo ng 30,000 monthly in peso, so in 137 years, more or less, nasa 50 million yan peso, yung halaga ng libro na nakolekta at sinunog
ng mga tao dito dahil sa takot nila, dahil sa nakita nila kung papaano kumilos ang Diyos. So, dalawang bagay na nakita natin dito na ang una, itong ganitong klase ng trabaho, yung magic na to, yung natawag nila magic, sorcery, parte na to ng buhay ng mga tao dito bago pa dumating yung message about Christ. So, until yung incident na to sa pamilya ni Siva, hindi nila i-consider na yung ginagawa nila ay mali. Okay, yan yung una. Pangalawa, yung makita natin yung naging attitude ng mga believers dito. Walang direct instruction na talikuran nyo, itigil nyo yung mga ginagawa nyo. On the spot, Christians na kayo, itigil nyo yan. Di ba? Parang walang sinabi dito. Itong mga believers na to, nag-decide sila on their own. Hindi sila sinabihan. Naintindihan nila na ang pamumuhay nila dati ay hindi yon ang gusto ng Diyos para sa kanila. Hindi yun ang way of life ng uh, in gusto mangyari ng Diyos para sa kanila. Meron kayo ibang dapat gawin. Hindi yan. Kaya kailangan nyo talikuran yan. Kaya ito yung ginawa ng mga believers. Para meron silang um, nagkaroon sila ng conviction sa sarili nila na hindi na sila dapat sabihan kung ano yung dapat nilang gawin at hindi dapat. Kung anong tama at hindi mali. Nandun yung conviction sa kanila since nasa kanila yung Holy Spirit. Yan naman dapat ang attitude ng mga totoong Christians, di ba? Ang obvious na sin, ang obvious na kasalanan ay dapat nakikita kaagad natin. At dapat tinatalikuran natin yung mga kasalanan, yung mga maling pamumuhay. So yan yung pinakita dito ng mga believers na nakita ko ano yung effect ng paggamit sa pangalan ni Jesus Christ ng hindi tama. So sa verse 20, sabi dito, in this way, the word of the Lord spread and prevailed. So marami nang ganito nangyari nung na-experience nila ang power ng ating Panginoon. Sabi ni Luke dito, dahil sa nangyari, kumalat lalo ang message ng ating Panginoon at mas lalong lumakas. So ilang beses na ba nakita natin yung ganitong uh, phrases? In this way, the Lord of the Lord spread and prevailed. Makita natin yan sa chapter 6 ng Acts, di ba? So the word of God spread. The disciples in Jerusalem increased greatly in number and a large group of priests became obedient to the faith. At saka dito sa chapter 12, but the word of God is spread and multiplied. So nakita natin yung power ng salita ng ating Panginoon. So dito makita natin na yung katotohanan, yung truth ay unti-unti nang ini-invade yung kingdom of darkness. Light has started invading the dark. Pero this time, yung kingdom na yan ay yung kingdom of Artemis, kingdom of Diana. At nakita natin na nananalo yung katotohanan laban sa kasinungalingan or sa kasamaan. Na-expose na ngayon yung mga maling gawain dito sa Ephesus. So ano ang nangyari? Ano yung effect ng nangyari na to sa mga anak ni Siva? Kumalat na yung gospel, kumalat na yung message, kumalat yung nangyari dito. So sa verse 21, ito na yung riot dito sa Ephesus. Kaya sabi dito sa verse 21, after these events, yung mga nangyari, Paul resolved by the Spirit to pass through Macedonia and Achaia and go to Jerusalem. After I've been there, he said, it is necessary for me to see Rome as well. So kailangan pumunta from Ephesus. Nandito siya ngayon sa Ephesus.
Asan na ba yun? Andyan siya sa Ephesus. Okay? So, ang sabi niya dito, Paul resolved by the Spirit to pass through Macedonia and Achaia. So, kailangan niya pumunta ng Achaia and Macedonia. Layo niyan. Ano yung pupunta niya sa Macedonia? Nandiyan ang Church of Philippi, nandiyan yung Thessalonica, nandiyan yung Berea, tapos pupunta siya na Achaia, nandiyan ang Corinth. Tapos niyan, saan siya pupunta? Sabi niya, after I've been there, pagkatapos ko dyan sa mga lugar na yan, it is necessary, babalik siya sa Jerusalem. After na sa Jerusalem, pupunta daw siya sa Rome. Pero kailangan bumalik muna siya sa Jerusalem. So tignan natin yung biyahe ni Paul. So dito kasi hindi natin makikita yung Rome. Pero dito, sa isang mapa na to, makikita natin yung Rome, kung gaano kalapit dito sa Ephesus or dito sa Macedonia at saka sa Achaia. So, and andito siya sa Ephesus. So, kung gusto niya pumunta sa Rome, mas madali na siya makakapunta, di ba? Dahil andyan na lang eh. Halos kalahati na lang ng way papunta ng Rome. Di ba? Andyan lang yung Rome. Okay? So, parang sinabi ni Paul, kailangan niya bumalik. Kailangan ko muna bumalik sa Jerusalem in opposite direction papunta ng Rome. Dahil ang maaaring dahilan ay kailangan niya ulit puntahan, balikan yung mga churches dito sa Macedonia at Achaia bago siya pumunta ng Rome. So yan naman lagi ang ginagawa ni Paul, di ba? Binibisita niya, hindi niya iniiwan na lang basta. Tulad din niya sa pag-share natin, di ba? Once na i-share natin ang gospel, hindi natin sila basta iiwan. Kailangan i-follow up, may discipleship para mas lalo mag-mature, para mas lalo nila makilala si Jesus Christ, para mas lalo nila maintindihan ano ba talaga ang sinasabi sa Bible. So yan ang ginagawa. Dahil yan lang ang makakapagpatatag sa isang believer sa kanyang faith. Kung maintindihan niya kung ano yung mga sinasabi sa scripture. Dahil kung hahayaan natin ang mga bagong mga baby Christians, mahihirapan silang intindihin. Although nasa atin ang Holy Spirit, di ba? Pero kailangan natin ng guidance ng mga mature believers para turuan tayo, para tulungan tayo, para mas maintindihan natin ang scripture. Okay, so kaya yan nga ang ginawa ni Paul. So bakit kailangan niyang bumalik? Yun ang tanong, di ba? Ang lapit na niya eh. Bakit kailangan pa niyang bumalik ng Jerusalem? Kung nandun siya sa Achaia, kung nandun siya sa Corinth, o nandyan siya sa Thessalonica, pwede na siyang dumiretso eh. Bakit kailangan pa niyang bumalik ng uh, Jerusalem? So tingnan natin yung paliwanag ni Paul mismo dito sa Romans 15 verses 22 to 26. So meron akong Tagalog dito. Neto, ang pangangaral ko sa mga lugar na to, ito yung sa Macedonia at sa Achaia. Ang pangangaral ko sa mga lugar dito, ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa ako makarating sa inyo dyan, sa Rome. Pero ngayon natapos ko na ang mga gawain ko rito at dahil matagal ko nang gustong pumunta riyan, inaasahan ko makikita-kita na tayo ngayon. Dadaan ako dyan sa pagpunta ko sa Espanya. At alam kong magiging masaya ako sa ating pagkikita kahit saglit lang. Inaasahan ko rin na matutulungan ninyo ako sa pagpunta ko sa Espanya mula dyan. So dito, verse 25, ito yung dahilan. Pero sa ngayon, kailangan ko munang pumunta sa Jerusalem para ihatid ang tulong sa mga pinabanal ng Diyos. So ibig sabihin, meron siyang daladalang mga contributions or love gift ng mga uh, believers dito sa Macedonia at Achaia papalit dun sa mga Jerusalem Christians dahil maaaring gipit at may persecution pa rin na nangyayari at yung iba sa kanila ay parang naging outcast sa synagogue. Di ba alam naman natin ang consequences pag ikaw ay naging outcast sa synagogue, outcast ka rin sa society.
kung may negosyo ka, hindi tatangkilikin ang mga products mo. So maaaring nagkaroon ng kahirapan ang mga believers dito sa Jerusalem. Kaya itong mga believers, yung mga churches dito sa Asia, Macedonia, at saka dito sa Achaia, bukas loob sila, nagbibigay para matulungan ang kanilang mga kapatid sa Jerusalem. At ngayon nga, hawak ni Paul itong mga contributions na to para ibigay sa mga pangangailangan ng mga Christian sa Jerusalem. Kaya importante na umuwi muna, na bumalik muna sa Jerusalem si Paul, 'di ba? Para maibigay itong mga relief, yung mga tulong dito sa mga Jerusalem Christians. At verse 26, sapagkat binabuti ng mga kapatid sa Macedonia at Achaia na magbigay ng tulong para sa mga may hirap na pinabanan ng Diyos doon sa Jerusalem. So ito yung main reason kung bakit kailangan niya bumalik. Kahit napakalayo ng biyahe, kahit ilang araw, ilang linggo ang biyahe niya para makabalik sa Jerusalem, kailangan niyang bumalik dahil kailangan ng mga Christians doon ng tulong. Okay, so sa verse 22, so after sending to Macedonia, two of those who assisted him, Timothy and Erastus, he himself stayed in Asia for a while. So, nag-stay pa rin dito, no? Nag-stay pa rin dito sa Ephesus si Paul. Pero yung dalawang assistant niya na si Timothy at si Erastus ay pinabalik niya sa Philippi or Thessalonica. Dahil sinabi dito Macedonia lang eh. Hindi sinabi nga Achaia. So it's either bumalik sila sa Philippi, isa sa kanila sa Philippi at ang isa sa Thessalonica. Okay, so now verse 23. So andyan si Paul sa Ephesus, naiwan siya. So about that time, there was a major disturbance about the way. Ano yung disturbance na yan? In verse 23, pinapakita dito yung powerful impact. Kung ano yung naging impact ng message ni Paul dito sa business, sa negosyo, sa economy ng Ephesus. Dito makikita natin dalawang character. Yung silversmith, ano ba yung silversmith? Gumagawa ng mga silver items. Okay? At saka ang isang city clerk or city official. Okay? So yan yung sila yung makikilala natin dito. So 24 to 27. So dito muna tayo sa 24. For a person named Demetrius, a silversmith. So yan yung mga ginagawa niya. Temple ni Diana, yung mga images, statue ni Diana na gawa sa silver. A silversmith who made silver shrines of Artemis provided a great deal of business for the craftsmen. So maaari isa sa mga leader dito sa business head, business leader. Kumbaga sa asosasyon, para siguro siya yung chairman ng ganitong klase ng negosyo. Anong ginawa niya? When he assembled mga business partner at iba pang mga may negosyo when it comes to silversmith, yung paggawa ng silver. Okay? When he had assembled them as well as the workers engaged in this type of business, ang sabi niya, men, you know that our prosperity is derived from this business. So alam niyo naman, ito ang pinagmumula ng kabuhayan natin. Verse 26, you see and hear that not only in Ephesus but almost in all of Asia, this man Paul has persuaded and misled considerable number of people by saying that God made by hands are not gods. Ito yung problema. Naririnig nila, ito si Paul. Naririnig nyo naman, sabi niya. Hindi lang dito sa Ephesus, kundi sa ibang parte ng Asia, yung message na nadala niya. Pine-persuade niya, hinihikayat niya, at inililigaw niya ang maraming tao na sinasabi niya na ang mga Diyos na gawa ng kamay ng tao ay hindi totoong Diyos. Yan ang message na nakuha nila kay Paul. Verse 27, sabi niya dito sa kanila ni Demetrius, hindi lang yan. Sabi niya, not only do we run a risk
that our business might be discredited. Lugi ang negosyo. Kundi pati also that the temple of the great goddess Artemis may be despised and her magnificence come to the verge of ruin. The very one all of Asia and the world worship. So malulugi ang negosyo nila, hindi lang 'yun, sabi niya hindi lang sinasabi niya na ang mga ginagawa natin na hindi totoong Diyos, kundi malulugi ang negosyo natin, kundi ang mangyayari pati ang Diyosa natin ay kamumuhian. At ang kanyang ang anong tawag doon sa Tagalog, yung kanyang greatness sa mata ng mga tao dito sa Asia ay parang hindi na siya rerespetohin. So yan ang concern nito si Demetrius. So dito makita natin, verses 24 to 25, nakita natin kung ano yung negosyo, kung ano yung trabaho ni Demetrius. So sa verse 25, inipon niya yung mga tao dito sa Ephesians, dito sa marketplace, kung saan sila tatrabaho. Yan nga, yung nag-ano sila ng figurine, statue, yung shrine, yung temple na gawa sa silver. So inipon niya silang lahat. Sinabihan sila, ito yung kinabubuhay natin. Maaaring mabankrupt tayo. Dahil kung narinig nyo, yung isang tao na yon, si Paul, di ba? Meron siyang mga pinagsasasabi na ang ginagawa natin ay hindi mga Diyos. Dahil gawa lang yan ng kamay ng tao. So yan yung nakarating sa kanila. So dito sa speech ni Demetrius, makikita natin na meron siyang dalawang claims dito. Sinasabi. Una, economy sa negosyo. Malulugi sila. Dahil pag naniwala sila dun sa dalang message ni Paul, anong mangyayari? Hindi tatangkilikin yung mga products nila. Dahil iisipin ng tao, hindi naman pala Diyos si Diana. Hindi naman pala Diyos si Artemis. Bababa ang benta nila. I-reject nila yung products nila at i-reject nila ang kanilang Diyos. So dito kasi sa Ephesus, ang economics, ang negosyo at ang religion ay parang related sila. Dahil sa tourism. Dahil na isa sa mga 7 wonders of the ancient world itong temple ni Artemis. Marami pumupunta dyan na tao. Maraming tourist. Pati mga banking nandyan. Ang dami lahat. Trading area din yan. So lahat ng yan maapektuhan dahil affected ang temple ni Artemis. Ang image ng kanilang Diyos ay apektado. So merong effect yan sa kanilang economy. Marami ang babagsak ang kabuhayan. So pangalawa, claim. Theology. Religion. So sinabi niya na ang mga Diyos na gawa ng tao ay hindi totoong Diyos. So yan yung pangalawa. Ang nakikita dito, problema ni Demetrius ay sinasabi ni Paul sa kanila na i-embrace nyo ang monotheism, yung paniniwala sa iisang Diyos. Alam natin na itong mga Greeks na to, ang mga Romans na to, ay naniniwala sa maraming Diyos. Kaya mahirap nilang tanggapin yung dalang message ni Paul. Di ba? So pag naniwala sila dyan, sinasabi ni Demetrius, naku, pag maraming naniwala dyan, itong mga Gentiles na to, itong mga kababayan natin, mga non-Jews, hihinto sila dito sa mga pagse-celebrate or yung mga feast ng kanilang Diyos, yung mga tradisyon na ginagawa nila, yung pagbili nila ng mga images, yung mga silver shrines, hihinto lahat yan. So madi-dishonor, nandun yung dishonor dun sa kanilang tinuturing na Diyosa. So nakita nyo, may effect sa kanilang negosyo, sa economics, may effect sa kanilang religion. So yan, yung ina-assert or yung ikine-claim dito sa speech ni Demetrius. Maaaring nakikita mismo
para nakikita ni Demetrius kung ano yung mangyayaring cultural shift na mangyayari dun sa lugar nila pag kumalat ang gospel at pag maraming naniwala. Talagang babagsak ang kanilang ah, lugar, ang Ephesus. Dahil nakita nila, di ba, yung effect, yung dalang message ni Paul, maraming gumagaling. Hindi nila maipaliwanag. Pero bakit gumagaling kaagad yung mga tao may sakit? Bukod doon, hindi sila nagbabayad. Bukod doon, nare-receive nila ang Holy Spirit. Free. Pero sa kanila, kailangan nila magbayad. Bibili sila ng mga gawa nila, mga silver. Kailangan nila magbayad. So malulugi talaga ang negosyo nila. So ano nila, yung reaction ng mga nakapakinig ng speech na to ni Demetrius. When they heard this, anong ginawa nila? They were filled with rage. Nagalit sila and began to cry out. Nagsigawan sila na great is Artemis of the Ephesians. So ano nangyari? Verse 29. So the city was filled with confusion dahil nagsigawan sila eh. Hindi ko konting tayo, maraming tao nagsigawan. Ito mga inassemble lang to ha, hindi to yung buong uh, marketplace or yung agora dun sa Ephesus. Ito lang yung mga tao na involved dito sa business na to. Nagsigawan sila, great is Artemis of the Ephesians. So sigurado yan, para sa atin, kung mayroong isang tao na sumigaw, maraming magiging mag-uusyoso. Diba? Kung mayroong mga sisigawan na ganyan, ano kaya nangyayari doon? Marami ng marites na pupunta, mag-uusyoso, ano ba yung nangyayari? So ito yung nangyayari, verse 29. So the city was filled with confusion. Ano ba yung nangyayari? And they rushed all together into the amphitheater. Takbo ka agad sila sa amphitheater. Dragging along Gaius and Aristarchus, Macedonians who were Paul's traveling companions. So nagkaroon ng commotion, nagkaroon ng confusion, tapos binitbit nila nitong mga silversmiths na to, sino si Gaius at Aristarchus, papunta dito sa amphitheater. Ito yung amphitheater sa Ephesus. Tingnan niyo kung gaano kalaki yan. So maaring nangyari itong event na to sa marketplace or yung natawag na agora. So dinampot nila yung dalawa sa mga kasama ni Paul at kinaladkad sila papunta dito sa amphitheater. So itong amphitheater na to, nakaka-accommodate siya ng around 20 to 24,000 people. Tignan niyo kung gaano kaliit yung mga tao at gaano kalaki yung amphitheater na yan. So ito, yung nangyari na to, life and death situation na to para dito sa mga missionaries kay Paul at saka dito sa dalawang kasama niya. Di ba pag nagkaroon ng stampede, pag maraming tao, may mga namamatay. So dito, ito rin yung yung threat sa kanila. So tingnan natin. Ito yung layout ng Ephesus. So yung marketplace na yan, maaring dito nangyari yan. Yung kahabaan na yan, yung entrance papunta sa Ephesus ay nandyan. Nakita yung nakadaong yung mga barko papunta sa entrance yan. Yan yung lalakaran ng hallway na yan, nandyan yung marketplace. Marami dyan ang mga binebenta. Hanggang papunta dito dyan sa amphitheater na yan. So maaaring dito nangyari yung commotion, kinaladkad sila papunta dito sa amphitheater. So yan. Isa pang yan, rendition. Isang illustration yan. Yung before and after. Yung nasa kanan, yan yung before. Ganyan yung itsura ng Ephesus noon. Yung sa kaliwa, yan yung present condition ng Ephesus. Ito yun, napakaganda ng Ephesus dati. So yan yung kinakatakot ni Demetrius na masira. Mawala yung flow ng tao dito sa lugar nila. Pag nasira yung image ng kanilang Diyosa na si Artemis. Dahil karamihan sa mga tao pumupunta dito ay
Mga pagans, dito rin sila pumupunta sa shrine ni Artemis. So kung maraming tao maniniwala sa message ni Paul, hindi nila babalikan itong temple ni Artemis. So kokonti ang magiging tao dyan at babagsak ang economy nila. So yan yung kinakatakot ni Demetrius. So, verse 31, yan, 30 and 31, although Paul wanted to go in before the people. Gusto ni Paul. Excited pa si Paul na pumunta. Before the people, the disciples did not let him. Hindi siya pinayagan ng mga disciples. Even some of the provincial officials of Asia who were his friends sent words to him, pleading with him not to venture into the amphitheater. So nakita natin yung boldness ni Paul. Alam niya na pwede siyang mamatay dito sa lugar na to, sa dami ng tao, sa commotion. Bukod doon, hindi lang basta commotion yan eh. Galit, may galit sila. Pero nakita natin yung fearlessness ni Paul. Gusto pa niya pumunta, although Paul wanted to go in before the people, pero sinabi ng mga hindi siya pinayagan. Na alam ng mga disciples na malalagay sa panganib ang buhay ni Paul. Kahit yung mga provincial official na Asia, marami siguro to, di ba? Meron yan dyan sa Macedonia, sa Achaia. Kahit sila, tinuturing na kaibigan si Paul, pinagsabi siya, padala ng sulat na wag siyang tumuloy. Wag na wag kang pupunta dyan sa amphitheater na yan, kundi baka ikamatay mo yan. So verse 32 to 34, ito, yung mga nangyayari na, tingnan natin yung mga nangyayari. Some sa loob ng amphitheater, some were shouting one thing and some another because the assembly was in confusion. Ito na naman, the assembly was in confusion. So marami pumunta doon na hindi nila alam kung ano yung mga pinagagawa nila, kung bakit sila nandun. Tuloy natin. And most of them did not know why they had come together. So wala silang idea. Ibig sabihin, nadala lang sila dahil sa, ano ba, nakikiusyoso, ano ba meron dito? Bakit may ganito? Bakit may gulo? Verse 33, some Jews in the crowd gave instructions to Alexander. Ibig sabihin si Alexander, isang Hudyo. After they push him to the front. Motioning with his hand, Alexander wanted to make his defense to the people. Para protektahan siguro, hindi namin kasama yung mga Hudyo na yan. But when they recognized that he was also a Jew, ano nag-reaction ng mga tao? They all shouted in unison for about 2 hours. Kapagod siguro magsisigaw. Great is Artemis of the Ephesians. So kayo mga Hudyo, wala kayo ano dito. Hindi namin kinikilala yung paniniwala nyo. Ang importante sa amin ang aming Diyosa. Great is Artemis of the Ephesians. Hindi nila pinayagan na makapagsalita, makapagpaliwanag. Ito si Alexander. Baliwala ang pagiging Hudyo nyo dito. Hindi ito Israel. Kaya 2 oras sila, hindi nila pinayagan na may makapagsalita na isang Hudyo. So verse 35 to 41. Dito papasok ngayon yung pangalawang character dito. Yung pangalawang tao. Yung city clerk. When the city clerk had calmed down the crowd, he said, people of Ephesus, what person is there who doesn't know that the city of the Ephesians is the temple guardian of the great Artemis and one of the image that fell from heaven? So ito, nagre-reason out itong city clerk na to. Baka hindi nila alam kung ano yung mga pinagagagawa nila. Kaya sinabi niya sa kanila dito, what person is there? Sino bang mga tao dito ang hindi nakakakilala at hindi nakakaalam na ang ating city, ang Ephesus, tayo mga Ephesians, tayo yung temple guardian ni Artemis. At lahat tayo dito, alam natin
na ang image niya na yan ay galing sa langit, and of the image that fell from heaven. So, andun yung confidence dito sa city clerk. Yung faith niya dito sa kanilang Diyos, sa Diyosa. Sabi, sino ba sa atin hindi nakakaalam dito? Ang tagal na natin dito, di ba? Ito mga to, bago lang to dito. Verse 36. Therefore, since these things are undeniable, sabi ng city clerk, you must keep calm and do not do anything rash. Huwag kayong magpadalos-dalos. Alam natin ito ang facts para sa atin. Alam natin ang katotohanan. These are undeniable. Kaya kailangan kumalma kayo. Huwag kayong magpadalos-dalos sa mga gagawin nyo. 37. For you have brought these men here who are not temple robbers or blasphemers of our goddess. Ang sinasabi dito ng city clerk, dinala nyo dito, itong mga taong to, hindi naman to mga magnanakaw. Marami sa kanila during those time dahil napakaganda, napakagarbo ng temple ni Artemis. May mga nagnanakaw sa loob ng temple. Hindi naman sila magnanakaw. Hindi naman sila temple robbers. Wala rin naman silang masamang sinasabi laban sa ating Diyosa. Yan yung message ng city clerk. Verse 38. Ngayon, if Demetrius and the craftsmen, yung mga kasama niya, who are with him, have a case against him, against anyone. Kung meron silang kaso, bukas ang korte. Sabi ni Demetrius, na city clerk. Meron tayo mga pro-consul, sabi niya. O siguro, sa ngayon, meron tayong mga abogado. Let them bring charges against one another. Doon tayo magpaliwanagan. Kung meron tayong kaso laban sa kanila, doon natin ibigay lahat. At yung mga ebidensya, doon natin ibigay lahat. 39. But if you seek anything further, kung meron pa kayong balak ibang gawin, it must be decided in a legal assembly. 40. In fact, ano mangyayari pag itinuloy-tuloy nila to? We run a risk of being charged with rioting for what happened today. Bakit? Dahil walang justification. Wala tayong maibibigay na justification o wala tayong dahilan na maibibigay para sa nangyayaring kaguluhan. Kaya after niya sabihin yan, dinismiss niya yung assembly. Sumunod naman silang lahat. So makita natin dito yung may tama naman yung sinasabi nitong city official na to, yung city clerk. Dahil intindihin natin, ang Ephesus, isa yan sa mga seat of Roman proconsul. Ang Ephesus ang capital ng Roman province of Asia Minor. Merong free governance ang city na to. Ibig sabihin, meron silang liberty, meron silang self-governance, hindi sila basta-basta dinidiktahan kung ano pwede nilang gawin. Provided na mag-govern nila na maayos yung peace and order ng lugar nila. Pag nagkaroon ng mga pagkakataon na ganitong mga kaguluhan at hindi nila kayang solusyonan, tatanggalin ng Rome ang kanilang self-governing status. Mawawala sa kanila itong freedom na to. At yun ang sinasabi dito ng city clerk. Sabi niya, meron tayo dito, parang civilized natin. Ang city natin, meron tayo mga sinusunod na batas dito. Kung may reklamo kayo, dali nyo sa proper venue. Meron tayong korte dito. Meron tayong mga abogado dito. Ilahad nyo lahat yan at pagdesisyonan. Pero kung sabi niya, kung itutuloy nyo ang lahat ng yan, na hindi, pag pinatawag tayo, pag meron dumating na Roman official dito, tinanong tayo, bakit, ano nangyari dito? Bakit kayo nagkakaroon ng gulo? Ano dadahilan nyo? Meron ba kayong dahilan? Meron ba tayong
po pwede ibigay na justification? Wala. Di ba? Yun ang sinasabi niya. Wala namang, hindi magnanakaw yung mga inaakusahan nyo. Wala rin silang masamang sinasabi sa Diyosa natin. So nandun yung risk na mawala sa kanila yung self-governing status at na-realize yan nitong mga tao. Kaya hindi na sila nakipag-argue. Nag-alisan sila. At hindi pa nga, medyo mabait pa nga itong city clerk na to eh. Dahil pag nagtuloy-tuloy siya, baka mapahiya ito si Demetrius. Inispare na lang niya si Demetrius dito. Kaya hinto na lang niya yung kanyang speech dito. Yun lang ang sinabi niya. Sabi niya, ang sinasabi niya, well-ordered ang ating city. At yung ginagawa niyong riot ay nagiging panganib yan para sa reputasyon ng ating syudad. Okay? So sa conclusion, ito yung makikita natin dito no sa buong chapter 19. So una makita natin dito na sa pamamagitan ng gospel, may power dun sa message of the gospel na kumikilos ay yung Holy Spirit. Makita natin dito na yung mga nagbabalak na gumamit sa power ng Holy Spirit ay hindi nagtatagumpay, kundi sila mismo ay napapahamak. Yung mga believers ay nagkakaroon ng transformation yan para sa kanilang faithful service. At nire-reject nila yung kanilang dating pamumuhay. Yan yung transformation ng isang believer. Na nakita natin na pag nasa kanila ang Holy Spirit, nagkakaroon ng conviction. Hindi mo sila kailangan paulit-ulitin na sabihan sila. Nakita natin dito sa attitude nila, wala nagsabi. Sila mismo. Binago nila ang kanilang, tinalikuran nila ang kanilang masasamang practice. Yun ang una, unleashes the power of God pamamagitan ng gospel at the work of the Holy Spirit. Pangalawa, sa conclusion natin, the gospel provokes opposition. Kahit saan nyo i-preach ang gospel, meron at meron ko kontra. Diba? Makita natin yan dito. Maraming mga Hudyo, hindi sila kumbinsido dun sa dalang message ni Jesus Christ. Hindi sila naniniwala na si Jesus ang Messiah. Kaya binabaliwala nila at pinapersecute nila yung messenger na may dala ng gospel. Para sa kanila, mas ang tinataas pa rin nila is yung Judaism. Some Gentiles embrace gospel message. At yung mga Gentiles na to, ito pinag-aralan natin. At tinalikuran nila yung kanilang pagiging magician, pagiging sorcerers. Ano yung opposition dito? Nakita to ni Demetrius, nagkakaroon ng transformation, nagiging threat to sa kanilang kabuhayan. Kaya gusto ngayon ni Demetrius na ihinto ito pagkalat ng gospel. So opposition na naman to sa gospel. So sa pangatlo, merong mga ibang Gentiles na kinoconsider si Paul bilang guest or client na pwede nilang suportahan dahil sa idea niya. Hindi nila i-consider katulad ng city clerk, di ba? So itong city clerk, ang pag-iisip nito ay katulad ng kay Demetrius, maaring mapatay itong mga missionaries na to. Pero sa kanya, yung point of view niya, wala naman siya sinasabi, wala naman sila sinasabing masama. Baka po pwede potential customer pa nga itong mga to eh. Makakapag-contribute to sa economy ng Ephesus. So kaya dineclare nila itong city clerk na parang innocent sa blasphemy charges itong mga apostles, itong sila Peter tsaka yung mga kasama niya. So makita natin dito, itong mga Gentiles na to, in a way, para iniligtas nila yung buhay ni Paul. Pero on the other hand, nandun din yung pag-underestimate nila dun sa power ng message na dala ni Paul na makakapag-transform
ng isang society at saka ng mga tao. So makikita natin, di ba, kung ano yung naging effect. Ngayon, wala nang Ephesus. Ruins na lang siya ngayon. So yan ang dala ng gospel sa isang pagan society. Pag hindi in-embrace ang gospel, yan yung mga mangyayari. Pag ang mga lugar na yan ay patuloy na mamuhay sa kasamaan, mawawala at mawawala yan. Di ba? Nag-warning, merong sa Revelation yan, di ba? Sa church naman yun, yung mawawala yung church doon sa Ephesus. Okay? So, diyan nagtatapos yung ano natin, yung chapter 19 ng Book of Acts. So, wala masyadong doctrines, more on narrative to. Nire-relate lang sa atin ni Luke yung mga nangyari dito sa third missionary journey ni Apostle Paul nandito siya sa Ephesus. Okay, so diyan muna tayo magtatapos sa chapter 19 at open na po ang ating floor para sa ating discussions and in mga insights natin, tsaka mga tanong.